Naihatid na sa kanyang huling hantungan, ang bitiranang aktres na si Jacqueline Jose. Pinili ng pamilya ang maging pribado ang interment, ngayong araw. Wala na ring iba pang binigay na detalye ang pamilya, sa media. Bago ito, ay dumating na rin sa Pilipinas ang bunsong anak ni Jacqueline Jose, na si Gwen Gok, para sa huling pagpapaalam sa kanyang ina. Samantala, narito naman ang mga unseen footage ng ibang artista, na nagbigay mensahe kay Jacqueline Jose. My life, she was Tita Jacqueline. One of the many titas who would share a table with my mom at the countless children's parties she would attend each year. I don't remember interacting with her that much, aside from the usual beso. She was just that tita who appeared with a facial burn on TV, and that tita who had a daughter who looked like a doll and almost never spoke. After many years of not seeing each other, her daughter and I would again cross paths. That's when I got to know her more, and when she became Tita Jane. She was indulgent, fun, and as we usually put it, cowboy. She would at times join Andy and I on our dates to the movies, to fully book, and to restaurants. She would always cook for me whenever I visited, and we would bond over our love for Michael Jackson and interest in politics, much to Andy's annoyance. Nevertheless, I still felt the need to impress Tita Jane. Mas niligawan ko pa ata siya kaysa sa anak niya. And by God's grace, a few months later, that daughter of hers who looked like a doll and almost never spoke, became the mother of my daughter, Lali. And boy, was Tita Jane the happiest. It wasn't exactly a smooth sailing pregnancy showbiz-wise, but being a nanay to Ellie seemed like the best thing that ever happened to Tita. Ellie was her pride and joy. Ellie became her life. It's no secret that Andy and I had a lot of highs and lows. And through it all, Tita Jane never wavered. In fact, the trials Andy and I faced brought me and Tita Jane even closer. Siya ang kausap ko sa phone ng ilang oras kapag may problema. Siya ang kainuman ko kapag may mas malaking problema. Siya ang kaiyakan ko kapag hopeless na talaga. And when it comes to Ellie, lalo na yung mga panahong magulo ang lahat, siya ang naging sanggang dikit ko. There were just too many ways in which she would help me. But what stands out to me is during the times when I was dying to see or spend time with my daughter but couldn't, Tita was the one who would help me find ways. Kahit anong oras, kahit nasa taping pa siya, she would go out of her way para makasama ko si Ellie, even just for a few moments. Perhaps she did it for me too, but I'm sure she did it especially because she knew it would be good for Ellie. But as fate would have it, Andy and I would go on with our lives separately. And that, unfortunately, created a gap between me and Tita Jane. Nawala na yung phone calls, text messages, at inuman. It genuinely pains me to admit that we have basically become almost strangers these past few years. Hi, hello, and thank you na lang every time sinusundo or hinahatid niya si Ellie sa amin. Tita, if you're listening, salamat sa lahat-lahat. And I'm sorry. Napakabigat nito, Tita. Nagpaalam ka na lang bigla. Ang daming sana. Sana naibalik pa natin kung paano tayo dati. Sana nahingan kita ng advice sa trabaho natin. Sana naka-eksena man lang kita.
Sana nakapag 2 bots pa tayo. Sana napadalas pa si Ellie. Sana kinumusta kita nung malungkot ka at nag-iisa. Tita, sana makabawi ako sa'yo through Ellie. Pero huwag kang mag-alala. Dahil tinruan mo ako at pinakita at pinaramdam mo sa akin kung paano maging mabuting magulang. Ellie will be okay, tita. Hindi ko siya pababayaan. In one of your last text messages to me, ang sabi mo, Jake, namimiss kita sobra. Anak pa rin, turang ko sa'yo. Mahal kita, alam mo yan. Tita, sana alam mo na mahal din kita. At mahal na mahal ka ni Ellie, tita. Your one and only nanay, you'll always be. Thank you. Thank you. Kanina nakikinig ako, 'di ba, sa mga kwento nila Alden, nila Direk Dom. Kanya-kanya, ang daming kwento, ibig lang sabihin, bawat nakakasama ni Ate Jane, nagmamarka yung pakikisama niya, 'di ba? Ako naman, literal wala pa sila Andy. Kilala ko na si Ate Jane kasi 9 years old pa lang ako, no. Lovingly Yours Helen, isa sa mga episode doon ko siya unang-una nakatrabaho hanggang sa mga Connie Reyes on camera, naging nanay ko siya, naging ate ko siya sa pelikula, mapa-comedy. And yung huli naming series na pinagsamahan was To The One I Love with GMA. At ang huling pelikula rin na I think ipinalabas sa sinihan na kahit yata pelikula rin ni Ate Jane, ano, yung Apag with Direk Brillante. So, mula noon hanggang sa itong mga recent, nagkaroon ako ng pagkakataon, blessed ko na makatrabaho siya mula noon hanggang sa huli, no, bago siya nawala. Kaya ang dami-dami kong talagang memories with Ate Jane. Sabi ko, isa siguro sa nakakatuwa yung ano yan yung pag minsan yung, syempre, alimbawa, medyo pagod na siya sa set, tapos medyo malapit na siyang magtaray, pero hindi naman niya, nakakatawa yung pagtataray, ang cute niya actually magtaray, yung ganyan lang siya, yung, naku goddess hindi mo buka yung bibig, yung, tatapos yung eksena ko, mamaya, ano lang, no, isang one day lang ako, tinatapos lang, parang gano'n, parang siyang ventriloquist, hindi ko mabuka yung bibig, so, nakakatawa yung mga ganun niyang moment. Tapos syempre ako naman yung taga-ano sa kanya, Ate Jane, okay lang yan, huwag ka magalang, hindi naman matatapos yan, ganyan. Tapos tawa ka, ang dami namin pinagtatawa ng tawa kami ng tawa, ang dami namin pinagkukwentuhan. Tapos nung first time ko makatrabaho si Direk Brillante, sa kanya ako humingi ng tips, ng payo, nakwento na nga ni Alden kanina, meron siyang technique pag gusto niyong umiyak o emotion. Hindi kasi lahat, sabi niya ng pagkakataon, kailangan hugot mula sa ilalim ng ano talaga, di ba, emosyon, kasi nakakapagod yun eh. Kaya minsan kala mo yung umuubos siya ng umuubos sa set, pero yun, parang nagugulat ako sa kanya kung paano niya nagagawa yun, na nagtitiri-eyed siya kapag ginagawa niya yun, ano. So isa yun sa mga technique niya na very Ate Jane. At yung palagay ko, siya ang nagpauso ng kalma acting. Kalma. Kalma acting. Yun, si Miss Jacqueline Jose yun, di ba? Wala nang iba. Paano yung kalma acting? Pasample naman. Di ba? Yung kalma lang siya, yung nalulungkot ako, yung ganyan. Di ba? Yung may halo siyang monotone pero punong-puno ng emosyon na hindi kailangang lukot na lukot yung muka na para lang iyak na iyak. Yung minsan nga, hindi kailangan tumulo ng luha pero yung kasing sa mga mata niya, di ba, tumatagos na yung emosyon kung ano yung gusto niyang iparating sa mga manonood. Pati yung delivery ng lines. Tapos, na-amaze ako sa kanya whether drama or comedy. Pinost ko sa Instagram ko, no, yung huli namin pinagsamahan sa To The One I Love, yung mga, kahit yung mga ganun-ganun niya ng ulo niya, yung ganun niya, siya lang yun eh. Siya lang yung makakagawa niya. Minsan pinipigilan ko yung sarili ko na matawa during sa eksena namin na syempre rehearsal hindi niya gagawin yun eh. Nagbabatuhan lang kami ng lines. At isa pang na-appreciate ko sa kanya, kaya ang sarap-sarap-sarap niyang katrabaho.
yung parang automatic na lahat, hindi namin kailangang magsabihan, ito gagawin natin dito hindi niya kailangan sabihin, hindi ko siya kailangan sabihin na, Ate Jane, paano ba to? Nagkatingin na lang kami, alam na namin kung anong gagawin namin, kung paano kami magbibigayan, magbabatuhan sa isa't isa. Kaya naman, she's really a brilliant actress. Kaya sabi ko, nawalan na naman ng industriya ng isang napakahusay at isang talentadong actress talaga na bihira nating matatagpuan na ngayon, 'di ba? Tapos napakagaling pang makisama. Kung siya, alam mo, may tinatagong ano yan, taray yan. Pagka yung hindi niya masyadong type. No? Kasi lahat naman tayo, syempre, we cannot please everybody, di ba? Minsan, nararamdaman niya rin yun pag hindi niya type masyado, di ba? O pag hindi siya type ng tao, hindi rin siya masyadong ganun ka warm. Pero pagka naman at home siya, ay ang sweet, the sweetest nakatrabaho. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.